Kaya 2 buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Sa buong buhay ko, hindi ko man lang nabili ang bag na gustong-gusto ko. Hindi ko pa nakikita ang mga magagandang tanawin. Ano na yan sasabihin mo sa akin? Na mamamatay na ako? Ang unfair naman. Ang asawa kong laging wala. Bakit kaya ako tatawagan niya? 3 taon na ang nakalipas. Hindi sinasadya akong nalasing. At nakipag-ugnayan sa isang estranghero. Pagkatapos ng isang magulong gabi, sinabi pa niyang pananagutan niya ako. Nagpakasal kami ng ganon-ganon na lang, ha? Kahit na aksidente lang kagabi, pananagutan kita. Kunin mo ang card na ito, ang PIN ay 87, pupunta ako sa ibang bansa ng ilang taon. Huwag mo akong istorbohin. Mukhang talagang iniisip niya na siya ay isang elite heir. Pero okay lang to. Kahit papaano, may masasabi ako kay Lola para tumigil na siya sa pagpuna sa akin. Tatlong taon ng kasal, hindi ka pa umuuwi. Ngayon ka lang tumawag sa akin. Ano ang gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, may sarili akong buhay na dapat isabuhay. Huwag mo rin akong istorbohin. Anim na buwan na akong nakabalik, pero masyado akong busy para umuwi. Galit ba siya? Nandito na ba ang lahat? Bakit wala pa si Amelia Grant? Amelia, ang lakas ng loob mong magpakupad-kupad para sa pagpupulong ni Ginoong Sterling. Gusto mo bang mag-resign? Bakit late si Amelia ngayon? Siya ang madalas na unang pumapasok. Laging masaya siya na sumunod. Hindi ko alam. Hindi man lang siya humingi ng paumanhin sa pagiging late ngayon. Siguro hindi na niya kaya ang pressure. Amelia, sa mukha mong yan na parang laging may problema, sa wakas ay napagtanto mo na malaki ang pagkakamali mo? Nagkamali? Ano ang pagkakamali ko? Nababangkarote na ba ang kumpanya? Malaki ang pagkakamali mo. Anong klaseng kalokohang proposal ang sinulat mo? Ito ay isang mega project. Ginulo mo ito ng lubusan. Paano mo ito babayaran? Wala akong pakialam. Ito ang proyekto mo. Miss Miles, ang paraan mo ng pag-frame sa akin ay hindi tama. Sa tingin ko, mag-enroll ka na lang sa klase ng akrobatika para masanay ka pa. Ginoong Sterling, diretso sa harap mo, naglakas loob siyang magpasa ng sisi ng ganito. Siya ay isang walang kwentang basura. Maring kong inirekomenda. Natanggalin mo siya. Sino ba ang tinatawag mong tamad at walang kwenta? Ikaw ang tinutukoy ko. Wala kang alam. Laging late ka, maaga ka namang umuuwi. Wala kang laman ng utak. Sa pagsusulat ng proposal, kailangan mo pa ng tulong ng intern. Tulad mong tamad at walang kwenta, wala ka namang magagawa kundi magdulot ng problema. Ikaw dyan, tapusin mo to para sa amin. Di ka pwedeng umalis hanggat di tapos. Marami akong kayang gawin. Tulad ng pagpapagalit sa isang plastic at masamang babae, pagtatalo sa amo, at pagbugbog sa isang tanga. Ang huli, kasalukuyang ginagawa. Anong sinabi mo? Anong problema sa ugali mo? Ito ang ugali ng pagbugbog sa isang tanga. Amelia, nawawala na ba ang isip mo? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Lumabas ka. Wala namang kailangan sa'yo dito. Kung di mo gagawin, marami ang gustong gawin yan. May sasabihin ako sa'yo. Matagal ko nang gustong umalis sa trabahong to. Kahit sino pwedeng kunin to. Wala pang sinabi si Mr. Sterling. Akala mo ba sa'yo ang lugar na to? Aalis ka kung kailan mo gusto, darating ka kung kailan mo gusto. Pakiusap, alamin mo ang estado at posisyon mo. Wala ka lang namang mababang empleyado. Wala ka lang kundi isang mababang empleyado. Tama ka.
Pero bago ako umalis, bayaran mo muna ang utang mo sa akin. Yan para sa pang-aapi mo sa akin, bugbugin kita. Karapat dapat ka dyan. Ang opisina ay hindi lugar para sa iyong mga tantrums. Kung magpapatuloy kang ganyan, lumabas ka na ngayon din. Ulitin mo ang proposal at ibigay mo sa akin sa loob ng isang araw. Bago mag-20 ngayong araw, maghanda ka ng speech para sa akin. Kung di matatapos, huwag ka nang bumalik para magtrabaho. Bakit di ka sumasagot sa akin? Ang kumpanyang to ay hindi nagbabayad ng mga taong nakaupo lang. Kung di mo kaya, mag-resign ka na lang. Kung hindi dahil sa inyo, paano ako nabigo sa pagkain at pagtulog ng maayos? Paano ako magkakaroon ng cancer sa tiyan sa murang edad? Punyeta ka, Alipinero! Papatayin kita ngayong araw! Yan! Dugo si Mr. Sterling! Bilisan, tumawag ng ambulansya! Bilisan! Anong ginagawa mo rito? Guardia, hulihin siya ngayon din. Dalhin siya diretso sa presinto. Ako! Bitawan mo ako! Kailangan kong humingi ng tawad kay G. Sterling ng personal. Bitawan! Kung ang paghingi ng tawad lang ang solusyon, hindi na natin kailangan ng batas. Kung may mangyari man kay G. Sterling, mabubulok ka sa bilangguan. Sige, hulihin mo na ako. Pero sandali lang, bago ako lumabas sa balita. Dapat presentable pa rin ang itsura ko. Doc, kumusta si G. Sterling? Hindi naman malalim ang sugat, pero malalaba. G. Sterling, pasensya na po. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Pwede bang huwag? Sino ka? Ano? Ang tyrant? Nabunggo ko ba talaga siya ng tuluyan? Magkano kaya ang babayaran ko nito? Naaksidente sa ulo si G. Sterling. Hindi niya gaanong maalala. Na-diagnose namin ito bilang pansamantalang amnesia. Kung maaalala niya ulit, depende iyon sa kanyang paggaling. Amnesia? Hindi nga. Amnesia nga talaga siya. Anong klaseng biro ito? Teka, kung totoong may amnesia siya, ibig sabihin ba? G. Sterling, sa totoo lang, may utang ka sa akin na 1,000,000. Nagsisinungaling siya. Heto ang ebidensya. Ako ang nagbayad ng kinain mo kahapon, yung malatang, dahil sa patong-patong na interes, 1,000,000 na ang kabuuan. Amelia, tumigil ka sa kakabuladas. G. Sterling, siya ang nanakit sa'yo. Huwag mo siyang pansinin. Ang mga taong katulad niya dapat nasa bilangguan. Wala na rin namang pupuntahan ito, subukan ko na lang. Mahal, buti naman at okay ka. Asawa mo ako. Paano mo ako nakalimutan? Asawa? Ginoong Sterling, huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Hindi pa namin narinig na ikakasal ka. Oh, si Amelia ay isang tao lamang na nagsisipag sa trabaho gamit ang moped, isang babaeng mahirap. Paano siya magiging Mrs. CEO? Sa tingin ko, ayaw lang niyang maghirap. Niloloko ka lang niya dahil may amnesia ka. Sa totoo lang, ikinasal tayo 2 taon na ang nakalilipas. Kaso lang ang pamilya mo ay hindi sang-ayon sa pinagmulan ko, kaya ayaw nilang magkasama tayo. Kaya ang pagpapakasal natin ay isang bagay na walang nakakaalam. Upang patunayan ang sarili ko sa iyo at tumayo sa tabi mo, sumali ako sa kumpanya mo bilang isang mababang intern. Ang dahilan ay para sa bandang huli, sa harap ng pamilya mo ay makakatayo ako ng mataas. Mall. Siya ba talaga ang Mrs. CEO? Imposible. Kung siya ang Mrs. CEO, magdudulas ako sa tuhod para humingi ng tawad sa kanya. Ginoong Sterling, huwag kayong maniwala sa kanya. Sinaktan ka pa nga niya kaninang umaga. Ganun ba? E di masama ang relasyon natin dati. Mahal, maganda ang relasyon natin. Pero mahal, ngayon, sa harap ng lahat, kinampihan mo ang babaeng ito. Bilang asawa mo, paano ako hindi magagalit? Amelia, walang hiya kang babae. Ginong Sterling, tumahimik ka. Sabi mo asawa mo ako, meron ka bang ebidensya? Eto na ang pagkakataon ko. Nasa panig ko ang Diyos. Siyempre, may marriage certificate tayo. Wala lang ako dala ngayon. Nasa bahay. Mahal, kung gusto mong makita, kukunin ko lang agad. Ginoong Sterling, pasensya na sa pagbibiro ko sa inyo. Kapag nakalabas na ako sa ospital, bibili ako ng tiket ng eroplano at pupunta sa ibang bansa. Sige na, wala na rin akong maraming araw na mabubuhay.
Asawa ko talaga siya. Nagpakasal na ako. Sunduin niyo si Madam. Madam, Mr. Sterling, asawa mo talaga si Amelia? Tumahimik ka. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Madam. Pasensya na. Ako? Tandaan niyo ito. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari noon. Kung may magpakita ng kawalang galang kay Madam sa hinaharap, magdudulot ito ng malaking problema sa inyo. At isa pa, panatilihing lihim ang pagkawala ng memorya ko. Opo, Gino. Talagang itatago namin yon. Lumabas kayo. Sandali. Ang bilis niyang nalaman na nagsinungaling ako? Hindi ako dapat mahuli. Umalis ka. Sinabi ko nang umalis ka. Madam, pinapabalik ka ni Mr. Sterling. Ano ba ang nangyayari sa kanila? Ano ang tawag mo sa akin? Madam, kinumpirma na ni Mr. Sterling ang pagkatao mo. Ngayon, sumama ka na po. Ang cute-cute niya talaga. Pasok ka na. Naniniwala ka talagang asawa mo ako? Siyempre, naniniwala ako. Lumapit ka rito. Parang maniniwala ako sa'yo. Hindi ko alam na nagiging tanga pala kapag may amnesia. Hayaan mo na. Bahala na. Mas mabuti pa nga to, hindi na ako kailangang mag-abroad. Basta't makatiis lang ako ng 2 buwan nang hindi nahuhuli, ayos na yon? Parating na! Mahal, ilang minuto lang akong nawala. Mismo na agad ako? Oh. Pero linawin natin, bawal ang nananakit. At saka, may osteoporosis na ako ngayon. Mahal, hindi mo ako pwedeng saktan. Asawa kita. Kung sasaktan mo ako, hindi kita ipagkakagalit. Pero pagdating sa trabaho, kailangan mong maging mas focus. Hindi pa ako sapat na focus. Gumigising ako bago pa mag-umaga at hindi natutulog hanggang hating gabi. Sa pagmulat pa lang ng mata ko, nagtatrabaho na ako. Parang gusto ko nang mamatay sa aking tungkulin. At sasabihin ko sa'yo, yung pangit na file na yon hindi ko naman ginawa. Sige. Nagkamali ako sa'yo. Ganito na lang, bilang kabayaran. Heto ang 1 milyon. Kunin mo at gastusin. Ayos, yan ang gusto ko. Ikaw naman kasi ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Pero 1 milyon pala ang laman nito. Magpapakasaya ako. Kaya malinaw na ang ating hindi pagkakaunawaan. Pwede ba akong makayakap? Ganito pala ang pakiramdam ng yakap ng asawa. Amelia, mula ngayon, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Huwag mong hawakan kung hindi ka bibili. Walang mumurahin dito sa tindahan namin. Kapag nasira mo yan, hindi mo kayang bayaran. Umalis ka sa harap ko. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Paano mo nalaman na may sakit ako? May nakakahawang sakit ako. Baka dapat magmadali ka sa ospital at magpa-check up. Kung hindi, paano kung ang katawan mo ay magsimulang mabulok din? Kunin mo ang pinakamahal na mga gamit dito sa tindahan. Seryoso ka? Ito ang VIP Black Card para lang sa mga tycoon. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging bastos ko kanina. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Opo, agad-agad. Miss Grant, ito ang pinakabago naming dating. Tingnan ninyo po. Hoy mga pare, ang mga sapatos na ito ay original na $60,000 at ngayon ay... Teka, bakit 60,000 pa rin?
Wala ba kayong discount kapag holiday? Nagbibiro ka po, madam. Hindi kami nagbibigay ng discount. Balutin mo! Siyempre po. Miss Grant, ito ang pinakabago na diamond necklace sa tindahan namin. Bawat bato ay 20 karat. 3 lang ito sa buong mundo. Ito lang ang karapat-dapat sa iyong estado. Balutin mo! At iyon din. Ibalot mo lahat ng nasa mesa para sa akin. Special delivery! Opo, ma'am. Ang ganda-ganda ko at napakabata ko pa. Pero 2 buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Kailangan kong sulitin ang oras ko. Una, siguraduhin ang pagkain at saya. Ikatos, matulog sa lahat ng top guys sa club. Ni kumain sa lahat ng Michelin restaurants. Sa ganoon, hindi masasayang ang buhay na ito. Balik-balik po kayo, Miss Grant. Kumusta? May reservasyon po ba kayo? Room 88. Siyempre po, ang 2 gwapong hiniling ninyo ay naghihintay na sa inyong suite. Miss, Dito po. Narinig ko na marunong kayong magtango. bakit hindi mo kami subukan? Sige. Paano mo gusto kong subukan kayo? Amelia, minaliit kita. Lihim kang lumalabas sa likod ni Mr. Sterling at naglolo kong ganito. Huwag kang magalit kapag isiniwalat kita. Ginoong Sterling, paano ka naiwan dito mag-isa ni Madam? Ginoong Sterling, nandun ako sa club kanina at nakita ko si Madam. Si Madam, siya ay... Diretso na. Nakita ko si Madam nakalandian ng 2 lalaki, magkasintahan ng dating at pumasok sa isang private room. Hindi ko dapat ito sinasabi. Pero dahil may amnesia ka, madali kang maloko. Kaya nga ako nandito para sabihin sa'yo. Pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Umalis ka na. Ginoong Sterling, Labas. nakita ko si Madam nakalandian ng 2 lalaki, magkasintahan ng dating, at pumasok sa isang private room. Ang pag-ibig hanggang kamatayan. Hindi masaya kung hindi matindi. Ate, may tumatawag sa'yo. Gaano kalalim ang pag-ibig natin? Ito lang ay sapat na. Amelia, nasan ka? Sino ka? Huwag kang makialam kahit sa kamatayan. Ako ang asawa mo. Asawa ko? Sabihin ko sa'yo, noong araw na ikakasal na kami ng asawa ko, siya ay namatay. Niloloko mo ba ako? Walang pagkakataon. At saka nando ang asawa ko. Ate, lasing ka na. Magpahinga tayo sa hotel. Sige, magpahinga. Tara, matulog na tayo. Amelia, sino yung lalaking katabi mo? Hindi ako naniwala nang sabihin sa akin ng mga tao. Magluloko ka pala talaga sa akin? At magche-check-in pa kayo? Sige, Amelia, ang galing mo talaga. Mukhang gusto mong mamatay. Ate, maikli lang ang buhay. Simulan na natin ngayon. Umalis ka. Ako ang pinili niya. Kailangan kong gawin ang trabaho ko. Asawa ko siya. Ako si Noah Sterling. Kung hindi ka aalis ngayon din, pagsisisihan mo ito. Mr. Sterling, aalis na ako ngayon din. Pogi, bakit ka umaalis? Bumalik ka! Amelia, kakabati lang natin. Naghahanap ka na agad ng gigolo. Patay na ba ako sa'yo? Eto, mas pogi pa. Pogi, halikan kita.
Tingnan mong mabuti kung sino ako. Sino ka? Ako? Asawa mo ako. Nagbibiro ka. Hindi naman ako pinapansin ng asawa ko. Amelia, paano mo nagawa to sa akin? At paano mo naman nagawa yon sa akin? Sabi mo pananagutan mo ako at pakakasalan mo ako. Pero sa loob ng 3 buong taon, hindi ka nagpakita. Ganito ba ang trato sa asawa mo? Ano naman ang masama kung maghahanap ako? Ganoon ba kahirap ang buhay ko noon? Ang nakaraan pag-usapan natin mamaya. Sumama ka sa akin ngayon. Ayoko. Ibalik mo sa akin ang pogi ko. Gusto ko ng pogi. Sige, ganito ba kalaki ang pangangailangan mo sa lalaki? Kaya hayaan mong tikman mo ang lalaki mo ngayon din. Noah? Ikaw pala. Sino ang inaasahan mo? Kung hindi ako, sino pa? Ngayong gising ka na, ipikit mo ang iyong mga mata. Tuloy lang tayo. Bitawan mo ako! Amelia, huwag kang tumakbo. Sinabi ko sa'yo na huwag nang uminom pa. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Bago mo ako puntahan bukas, siguraduhin mong may handa kang paumanhin. Huwag kang magreklamo pagkatapos makuha ang gusto mo. Madam, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo ngayon? Ako na ang magbibitbit ng bag ninyo. Narito lang ako para kumuha ng isang bagay. Hindi mo na kailangang magpakitang gilas sa akin. Ano bang napaka-importante at personal kang pumunta? Sabihin mo lang at ako ang bahala. Ay, kung hindi ako nagkakamali, si Mrs. CEO. Ano, ngayong nahayag ka na, kailangan mo pa ring pumasok ng maaga? Huwag mong sabihin sa akin na may ginawa kang kahiyahiyang bagay kahapon. At naistorbo si Mr. Sterling? Kahapon, may ginawa kang kahiyahiyang bagay? Ikaw ang pinag-uusapan ko. Asong ulol lang pala ang tumatahol. Kawawa ka naman, Tina Miles. Paano mo na ituring ng ganyan si Madam? Mr. Wells, siya ang nanlait sa akin. Tumahimik ka. Kung hindi mo aayusin ang iyong katayuan at ugali, hindi ko nahihintayin na magsalita si Madam bago kita tanggalin. Madam, handa na ang mga dokumento. Sundan ninyo po ako. Noah, ang babaw mo, sinadya mo talagang gawin akong baboy na pangsalu-salo. Gusto ko talagang sabihin sa kanya ngayon na hindi ako ang kanyang asawa para lang magtampo sa kanya. Kumusta pakisabi po sa matron? Na may nagpapanggap bilang young mistress. Amelia, mas matapang ka pala kaysa sa inakala ko. Sa tingin ko hindi ka makakalusot ngayon. Nandito lang ang lahat. Maglaan ka ng oras dyan, aalis na ako. Tumigil ka dyan. Responsibilidad mo ang mga dokumentong ito. Tapusin mo muna bago ka umalis. Kahit may amnesia ka, hindi mo pa rin nakalimutang pagsamantalahan ako. Pasensya na, asawa. Limitado lang ang kakayahan ko. Hindi ko talaga kayang tulungan ka. Ikaw na lang ang gumawa. Good luck! Amelia, malaking pagkakamali ang ginawa mo. Hindi ba pwedeng kahit mag-alok ka lang ng kaunting ginhawa? Pagkakamali? Anong pagkakamali ang ginawa ko? Sumali lang ako sa isang pag-aaral kung paano nagpapakain ng ubas ang iba't ibang lalaki. Siyentipikong survey lang iyon. Ganun lang talaga ang nangyari. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Aalis na ako. Amelia, dahil sa'yo lahat ang nangyari sa akin. At ngayon, ikaw pa ang nagmamatigas. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Oh, nawalan ka ng memorya at nasaktan dahil sa akin. Pero kahit papaano, buhay ka pa rin. Ako, ang oras ko ay... Anyway, hindi ako magtatrabaho ngayon. Kung lalabas ka ng kwartong ito, maghihiwalay tayo. Sige. Maghiwalay na tayo! Akala mo ba ang ganda-ganda mo? Isa ka lang palang mayabang, nakakainip na workaholic. Okay lang kung mahilig ka sa trabaho, pero pinipilit mo pa ang iba na mahalin din iyon. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi kita pakakasalan. Ulitin mo. Oh!
Uulitin ko, mayabang ka, nakakainip, at isang workaholic. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi kita pakakasalan. Amelia, asawa ba talaga kita? Kung asawa kita, paano mo masasabi ang mga ganyang bagay? Hindi talaga siya ang asawa mo. Noah, narinig kong may amnesia ka. Naalala mo pa ba ako? Pwede kong makalimutan ang lahat, pero hindi kita malilimutan kailanman, Lola. Nako, tapos na! Dinala rito ni Tina ang matron, tiyak na may masamang balak siya. Huwag kang magpanik! May paraan tayo. Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi lang ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan at nawalan ng memorya si Noah, naglakas ka pa ng loob na magpanggap bilang asawa niya. Mga tao, dalhin ninyo palabas ang manlolokong ito. Lumabas ka! Noah, nalaman ko na ang lahat. Sinasamantala niya ang amnesia mo para itago ang katotohanang siya ang nasaktan sa iyo. Napakawalang hiya ng babaeng ito. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Lola, kumpirmado ko na. Siya nga talaga ang asawa ko. Ginoong Sterling, narinig ko mismo ngayong araw. Inamin niyang nagpanggap siya bilang asawa mo. Sinabi rin ng matron na hindi niya narinig na may relasyon ka sa isang babae mula sa mahirap na pamilya. Malinaw na ang kwento niya kahapon ay pawang kasinungalingan. May sasabihin ka ba sa akin? Ako! Tingnan mo, Ginong Sterling, nagugilty siya. Amelia? Para makaiwas sa sisi at manloko ng pera sa amin, gagawin mo talaga ang lahat at kaya mong gawin ang anuman. Dapat alam mong ang pagdaya sa matron at Ginoong Sterling ay magdudulot ng masamang kapalaran sa iyo. Hindi na ako makapaghintay na makita kang magdusa ng higit pa sa kamatayan. Noah? Gago ka! Amelia, gusto mo bang mamatay? Amelia! Ikaw ang may kasalanan. Paano mo nagawang suntok si Ginoong Sterling? Batang pasaway ka, bulag ba kayong lahat? Turuan mo siya ngayon, ang babae naman sobra. Walang lumapit. Tapos na ba? Nagkakagulo ka? Ako ba ang nagkakagulo? Sa loob ng mga taon, para lang maging karapat-dapat sa'yo, para mas malapit sa'yo, nagtrabaho ako araw-gabi. Literal na nagbago ako sa isang selosa. Araw-araw akong binubuli sa trabaho at hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Natatakot ako na isipin mong wala akong silbi. At ang resulta? Ang resulta ay hindi mo man lang ako nabanggit sa pamilya mo. Dahil sobrang minamaliit mo ako at kinamumuhian mo ako, bakit mo ako pinakasalan? Siya ba talaga ang asawa ni Noah? Noah ay sobrang focused sa trabaho niya. Posible na hindi niya dinala siya sa bahay pagkatapos magpakasal. Amelia, pakinggan mo ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ito ay lahat ako lang ang nag-iilusyon. Kung kahit kaunting pagmamahal mo sa'yo, paano magagawa ng kahit sino na magtanong sa pagkatao at estado ko? Amelia, sa tingin ko ay dapat mayroon pagkakamali sa pagitan natin. Sinusumpa ko, hindi ako walang puso. Tama. Ang pamilya Sterling natin ay hindi magkakaroon ng ganong petty na tao. Dapat may pagkakamali dito. Amelia, nagpapanggap ka lang. Nagagawa mong gawing puti ang itim. Sayang lang. Ang peke ay peke lang. Huwag mong isipin kahit saglit. Ako ang tunay na Madam Sterling. Wala kang karapatan magsalita dito. Amelia, hayop ka. Suntok mo si Ginoong Sterling at gusto mo na suntok ako? Suntok ko sa'yo dahil tinitingnan mo ang asawa ko. Hindi ko masyadong malakas na suntok sa'yo noong huli. Ginoong Sterling, kailangan mong ipagtanggol ako. Amelia, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag kang umasta ng parang baka at itaas ang mga kamay mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ginoong Sterling, nag-aalala ka na ba sa iyong munting kerida? Ang imposible mo. Ay, kunin ko lang ang phone ko at i-post ito sa social media. Itinatala ko ang pang-araw-araw na paghampas ko sa mapagkunwaring pekeng anghel na ito. Sige nga, ngumiti ka. Sige nga. Putang ina mo. Ano na namang kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Noah, may sasabihin ako sa'yo. Hindi pa ako bulag. Ikaw at siya ay naglalandian sa harapan ko sa opisina araw-araw at patago-tago sa likod ko. Akala mo ba hindi ko nakikita? Si Tina ay gustong maging Mrs. CEO. Alam na ng lahat sa kumpanya. At siya pa ang nagbabaliktad at naninirang puri sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sawa na ako sa kalokohang ito. Maghihiwalay na tayo ngayong araw. Ang galing ko. Ang cooling off period ng diborsyo ay 2 buwan. Sakto lang para matigil na ang paglilingkod sa lalaking ito at masulit ko ang huling mga araw ko ng magara.
Ay naku! Ang sakit ng tiyan ko. Ano yung nangyari? Talaga palang masama ang pakiramdam niya. Buntis ba siya? Lola, huwag ninyong guluhin pa. Tumawag ng doktor. Hindi na kailangan. Sumasakit lang ang tiyan ko. Gagaling din ako sandali lang. Hindi. Kailangan mo pa ring magpatingin sa doktor. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ganito ang kalagayan ng kalusugan ko dahil sa inyong dalawa. Pagkatapos ng cooling off period, kukunin na natin ang certificate ng diborsyo. Ako na ang aalis para sa inyong dalawa. Amelia? Pasensya na. Sumobra ako kanina, pero nasampal mo na ako at minura mo na ako. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Buisit kung kailangan talaga nating maghiwalay. Sayang lang ang pagpapanggap ko ngayong araw. At hindi mo pwedeng samantalahin ang pagkawala ng memorya ko para iparatang ito sa akin. Mahal ko ang asawa ko. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Kung pinag-iinitan kita o hindi. Malalaman mo yan kung magtatanong ka sa opisina. Amelia. Amelia, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Makipag-ayos ka sa akin. Kung hindi, tapos na talaga tayo. Amelia, huwag kang umalis. Lola, hindi naman sa gusto kong umalis. Sabi ng doktor, mahina ang pangangatawan ko at hindi ako dapat masyadong matagal sa mga tanga. Baka mahawa pa ako. Lalo na yung ganitong klaseng katangahan dahil sa pagkawala ng memorya. Ano pang ginagawa mo dyan? Sundan mo siya. Lola, nagsorry na ako sa kanya. Tingnan mo ang pag-uugali niya. Nagmamatigas lang yan. Kung hahabulin ko siya, anong itsura ko? Kung asawa mo nga talaga siya, paano ako magkakaapo kung hindi mo siya hahabulin? Wala akong pakialam. Kailangan mong bawiin siya. Kung hindi, mamamatay na lang ako. Malamang alam kong magiging ganito ang kalalabasan, kaya hindi ko sinabi sa pamilya na ikakasal kami. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa'yo. Ang buong gulo na ito ay kasalanan mo. Guardia! Dalhin ninyo palabas ang babaeng ito na nanggugulo at itapon ninyo. Madam, Mr. Sterling. Natatakot lang ako na naloloko kayo. Asawa ko yan. Akala mo ba hindi ko siya makikilala? At mahigpit kong inutos kahapon. Walang dapat magbanggit tungkol sa pagkawala ng memorya ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin kay madam? Mr. Sterling, nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko hindi ko na uulitin. Ipagkalat ang salita. Ilagay si Tina sa all-hit list ng Sterling Enterprises blacklist. Huwag siyang kailanman i-empleyo. Palayasin siya. Mr. Sterling, nagkamali po ako. Paumanhin po. Mr. Sterling, nagkamali po ako. Noah, malaking bagay ang pagpapakasal. Paano mo ako hindi sinabihan kahit isang salita man lang? Bilis, sabihin mo sa akin, kailan ka ikinasal at kailan mo balak magkaanak? Lola, hindi ko masyadong maalala ngayon. Kapag bumalik na ang memorya ko, ipapaliwanag ko sa'yo. Sige, kung may susunod talagang papaluin kita. Ay, ang saya-saya naman at ikakasal ka na. Ang tagal ko nang hinihintay ito ay ipakita mo sa akin ang marriage certificate mo. Lola, nakalock sa safe ang marriage certificate ko. Nakalimutan ko muna ang code. Pero tiningnan ko na, 3 taon na ang nakalipas nang ikasal ako kay Amelia. Bukod pa riyan, walang maglalakas loob na magsinungaling sa akin tungkol dito. Maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Ay, ang ganda at ang galing tingnan ng babae. May apo na rin ako sa pagdadalaga. Hindi pwede. Kailangan mong puntahan at bawiin siya ngayon din. Habang tumatagal, lalong mahihirapan. Naranasan ko na yan. Pumunta ka na ngayon. Bilisan mo. Lola! Baka lumalala ang kondisyon ko? Kumusta, Binibining Grant? May bago kaming gamot sa ospital ngayon para sa cancer sa tiyan. Kailangan namin ng mga pasyente para sa clinical trials. Pero mapanganib ang proseso. Masakit ito ng husto. Kung gusto mong subukan, pwede kitang i-apply. Doc, magkakaroon ba ako ng superpowers? Sa gamot na ito? Ay, hindi! Eh di wag na lang. Mas gugustuhin kong gamitin ang oras ko sa mga pagkaing may Michelin star. Mas sulit yon. Sige. Kung magbabago ang isip mo, kontakin mo lang ako. Sige.
Amelia, maging makatotohanan ka. Huwag kang mag-overthink. Dapat ginagamit mo ang oras mo sa pag-enjoy sa buhay. Diyos ko. May tao ba dyan? Diyos ko! Maging mabait kang bata ka. Huwag kang dila ng kung ano-ano. Ang mahal-mahal mo at hindi ka mura. Baka yung suot-suot niyang lahat, hindi pa katumbas ng isang daliri mo, Sinta. Ilan beses na ba itong nangyari? Pinapabayaan mo lang ba ang mga reklamo? Sa group ng mga may-ari. Tumigil ka nga sa daldal. Sasakay ka ba o hindi? Bilisan mo, nagmamadali ako. Ikaw yung naglalakad ng aso ng walang tali. Anong kayabangan yan? Tsaka muntik na akong dilaan ng aso mo. Humingi ka ng tawad sa akin. Ayos na ayos ka naman. Bakit ako hihingi ng tawad sa'yo? Talaga. Ang arte-arte mo. Nakikipag-away pa sa aso. Natakot ang munting dalaga ko sa iyo. Hindi pa nga kita pinapatawad. Dapat nagpapasalamat ka. Tapos hihingi pa ako ng tawad. Ang kapal mo. Tama na yan. Hindi ko na ito matitiis. Gain! Makukuha ko ang hustisya. Mahal? Baliw ka. Kung papatayin mo ako sa takot, kahit ibenta kita, hindi pa rin sapat ang bayad. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Huwag kang gagalaw, maniwala ka. Sa isang salita lang, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Matandang bruha ka? May huling yugto na ako ng cancer. 59 na araw na lang ang natitira sa buhay ko. Sa pinakamarami. Hulaan mo. Kung may lakas ako ng loob, na isama ka sa akin. Maniwala ka man o hindi, kaya kong magpasya kung paano ka eksaktong mamamatay. Sira ulo ka, anong malas? Umalis ka sa harap ko. Anong gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong subukan ang anumang kalokohan. Ang elevator na ito ay may mga security camera. Wala akong ginagawang masyado. Naisip ko lang na bago ako mawala, dapat kong ayusin ang lahat ng aking mga pagkakautang. Iyon lang ang paraan para mamatay ako ng payapa. Loko ka! Oras na para mamatay? Diyos ko, mamamatay tao. Sasakay ba kayo? Ituloy natin. Amelia, anong ginagawa mo? Noah, ganito pala ang tipo mo. Grabe naman ang karahasan yan. Huwag mo na siyang awayin sa susunod. Baka hindi ko na siya mapigilan. Kayo ang pamilya siguro nitong si Raulo. Nakita nyo yon, di ba? Siya ang nanapak sa akin. Tingnan mo to. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Kung hindi nyo ako paglilinawan ngayon, hindi matatapos ito. Hindi pa ako tapos sa'yo. Halika rito. Nakita niyo yon? Hayop lang yan, si Raulo. Sabihin mo, magkano ang babayaran nyo sa gamot ko? Sampalin na lang kita. Gusto mo? Amelia, kontrolin mo ang galit mo. Pwede bang huwag kang manapak kapag nasa labas tayo? Nakakahiya sa'yo. Ayoko namang magkaganito. Pero tinawag niya akong hamak. Paano ko matitiis na tawagin akong hamak? At saka maghihiwalay na rin naman tayo. Wala kang pakialam. Amelia, para sa ikabubuti mo ito. Pwede ba huwag kang magsalita ng puro kasungitan? Hindi mo man lang inalamang totoo. Ako kaagad ang sinisi mo. Hiwalayan? Dapat nga mas maaga na lang. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Maghihiwalay na kayo? Amelia, sabihin mo ulit yan kung may bayag ka. Hindi ako bingi. Bakit ka sumisigaw? Bakit hindi mo ulitin? Ire-record ko at ipadadala kay Lola bilang alarm. Dapat hiwalayan mo ang babaeng ganyan. Ma'am, tama po kayo. Nakikita mo? Kahit ang mga concerned citizens ay nagsasabi na dapat kaming maghiwalay. Paano kung bukas na lang natin ayusin ito? Gaga ka. Tama na. Hindi dapat laging pag-usapan ng mag-asawa ang hiwalayan. Nakakasira yan sa relasyon. Ginagawa lang ito ni Noah para sa ikabubuti mo. Anong nangyari? Dahan-dahan lang. Sabihin mo sa akin anong nangyari. Siya yon. Naglalakad siya ng aso ng walang tali. Ilang beses na yan nangyari. Muntik na akong makagat. Hindi lang siya humingi ng paumanhin, nagbanta pa siya sa akin.
Nainis lang talaga ako kaya ako nag-init. Hindi ka naman kinain at gusto mong humingi ako ng paumanhin. Ang kapal ng muka! Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang asawa ko ay executive sa Sterling Enterprises. Kung magkakagusto kang makipag-away sa akin, ang buong pamilya mo ay walang laban. Ma'am? Sinasabi mo, executive siya sa Sterling Enterprises? Tama. Nasa Sterling Enterprises ang asawa ko. Sa ilalim niya libu-libong tao ang kanyang pinamumunuan. Siya ang HR director. Dapat gawin mo ang tamang bagay at magmano ka sa akin ng 100 beses kasama ang $200,000 para sa gastos sa pagpapagamot. Tapos quits na tayo. Masyadong maliit ang $200,000. $400,000. Ay naku, natatakot ako. Ngayon ka lang natakot? Kung gayon, lumuhod ka at magmano. Kilala mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Huwag kang magpanic, ma'am. Hayaan mong ipakilala ko siya ng formal, ang taong ito. Ay si Mr. Sterling, ang direktang supervisor ng HR director, ang asawa mo sa Sterling Enterprises. Asawa ko rin siya. Mukhang mahal pa rin pala ako ng asawa ko. 3 taon na tayong magkapit-bahay dito, alam ko kung sino ka. Kung asawa mo siya, nandito pa rin ba kayo sa lugar na to? Tumingin ka sa salamin bago ka magsinungaling? Ang isang lalaking tulad niya ay malinaw na palamunin lang. Paano siya magpapanggap na si Mr. Sterling? Ang kapal ng mukha mo. Anong sinisigaw mo? Nagpapalibre ka lang. Kung hindi ka luluhod ngayon din, huwag mong sisihin ako kung magiging marahas ako. Oh? Gusto kong makita kung paano mo balak na maging marahas sa akin. Ginagawa mo ito sa mahirap na paraan dahil hinahanap mo ang kamatayan, ipagkakaloob ko iyan. Eksakto, hinahanap mo ito kaya tapusin na natin ito. Bahal? Magpadala ka ng tao para ipagtanggol ako ngayon. May nanakit sa akin. Sino ang may kapal ng mukha na hindi rumespeto sa akin at nanakit sa babae ko? Iyon ang babaeng galing sa itaas. Para makalabas dito kahit paano, nagpadala pa siya ng kanyang kasintahan para magpanggap bilang Ginoong Sterling. Ano? Iniisip ba niya na si Ginong Sterling ay isang taong kahit sino ay maaaring magpanggap? Literal na humihingi siya ng gulo. Hintay ka dyan. Pupunta ako ngayon para turuan sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Narinig mo ba iyon? Huwag kang maglakas loob na tumakbo kapag dumating na ang asawa ko. Patay kayong dalawa. Sige, maghihintay ako. Pahal, nandito ako. Bilisan mo. Alin sa inyo ang naglakas loob magpanggap? Ginong Sterling. Ha? Ginong Sterling. Mahal, anong ginagawa mo? Ito si Ginong Sterling. Ginoong Sterling? Siya lang? Siya talaga si Ginoong Sterling? Ma'am, dapat ay naniniwala ka na ngayon, di ba? O baka gusto mo? Ng pagsusuri ng tatak ng daliri para sigurado? Hindi na kailangan. Matron, madam, nandito ka rin pala. Kaya, Ginong Wells, ikaw ang direktor na namamahala sa mahigit 10,000 katao sa Sterling Enterprises, ha? Ay, pakiusap. Nag-e-exaggerate ka, hindi ba't may chismis na ako'y ma-promote? Madam, pakiusap, huwag mo na akong tuksuhin. Ay, sobra ka naman. Ginoong Wells, napakadedikado mo sa Sterling Enterprises. Tiyak na yumaman ka na. Tingnan mo ang aking damit. Nadumihan ito ngayong araw. Ito ay bagong-bagong Chanel Couture. Narito ang resibo. Tingnan mo. Card o cash? Mahal. Gago ka. Paano mo nagawang hindi rumespeto kina Ginong Sterling at Madam? Sawa ka na ba sa magandang buhay? Humingi ka ng tawad kina Ginong Sterling at Madam ngayon din. Paumanhin, Ginong Sterling. Kasalanan ko at napakabulag ko. Madam, tama lang na sinampal mo ako. Sa hinaharap, ako ay nangangako na ikandado ang aso ko. Hindi ka ba kumain? Malakas pa. Sandali. Ginong Wells, paano kung masaktan ang iyong mga kamay? Gamitin mo ito. Ay! Naalala ko nagbahagi ka ng larawan ng pamilya. Ang iyong asawa ay parang hindi ito. Kaya... Noong nagtatrabaho pa ako, maraming problema ang ibinigay sa akin ni Ginoong Wells. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para gawing impyerno ang buhay niya. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang mang-api ng iba. Hindi yan totoo. Ang mga lalaki, minsan, nagkakamali rin paminsan-minsan.
Maliliit na pagkakamali, mas may prinsipyo pa ang alaga kong aso kaysa sayo. Noah, ang taong ganyan ang ugali ay hindi karapat-dapat maging HR director. Tama, yan nga. Ang isang taong na hindi makapagpigil sa sariling mga pagnanasa ay tiyak na hindi makapag-ingat ng sekreto. Hindi siya dapat pagkatiwalaan ng responsibilidad. Sandali, pakiusap. Madam, nagkamali po ako. Pakiusap, huwag niyo pong hayaang ang isang bagay na ito. Ang magpapaalis sa akin sa trabaho. Kapag naalis ako sa trabaho, papatayin ako ng asawa ko. Mr. Sterling. Tama ang asawa ko at si Madam. Kalimutan mo na ang promotion. Ililipat muna kita sa isang subsidiary para mahasa ka. Tungkol sa hinaharap, tingnan natin kung paano ka magpe-perform. Galit ka pa ba, mahal? Sino ang asawa mo? Mr. Sterling, pakiusap. Tingnan mo ang nagawa mo. Maghihiwalay na tayo. Maghihiwalay? Bayaran mo ang mga nasayang kong taon. Gugo ka, 1 million. Bitawan mo. Peking buhok ko. Mom, Noah, salad sa ngayon. Pamilya tayo, hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Dapat tawagin mo akong Lola. Pero maghihiwalay na kami ni Noah. Sabi ko ba na pumayag ako? Ay, sinungaling ka. Amelia? Ang away ng mag-asawa ay parang pagluluto. Kung ang init ay napakataas, ito ay masusunog. Tina ang dalawang mukha ng babae. Pinatalsik na ni Noah at ako. Mula ngayon, hindi na siya magiging sakit sa mata mo. Kung ikaw ay naiinis pa, narinig ko na ang Northfield branch ay nangangailangan ng janitor. Maaari nating ipadala siya doon. At isa pa, ang pamilyang Sterling ay hindi ang uri na nag-aalala lamang sa social status. Huwag kang ma-pressure. Inaasahan ko lang na ikaw at Noah ay magkakasundo mula ngayon. Kung alam ng matron, na hindi ako talaga ang granddaughter-in-law niya, masasaktan siya. Lola, tingnan. Karapat-dapat lang sa'yo. Ang paghampas sa'yo ni Amelia ay dahil karapat-dapat ka. Amelia, ano kaya ang magtalaga ako ng 2 pang bodyguard sa'yo? Ang tipo ng Muay Thai champion. Alam ko na ang Noah ay nakatuon ang isipan sa trabaho niya. Hindi siya nag-aalaga ng marami sa anumang bagay. Nalulungkot ako na ikaw ay naapi. Kung siya ay nagpapainis sa'yo ulit, huwag kang magtataas ng mga kamay mo mismo. Hayaan ang mga bodyguards na turuan siya ng leksyon. Amelia, ikaw ay napakaganda kapag ikaw ay ngumingiti. Hindi nakakapagtaka na ang Noah natin gustong magpakasal sa'yo. Sweetie, ikaw ay napakaganda kapag ikaw ay ngumingiti. Sa hinaharap, nagtataka ako kung aling maswerteng punk ang makukuha sa'yo. Dapat kang makahanap ng isang tao na nagtrato sa'yo na parang manika. Lola. Ay mabuting babae. Ang pagtawag sa akin ng Lola ay nangangahulugang hindi ka galit. Huwag kang magbanggit ng divorce muli. Noah, ngayon umorder ng wedding dress. Ang pinakamahal. Anong wedding dress? Sandali, Lola, hindi pa ako nag-agree. Maging mabuti. Isipin mo lang na parang kumukuha tayo ng litrato ng pamilya. Oh heavens. Ang napakagandang sitwasyon at parang ganito, ako ay nagkamali. Bakit ako ay nag-isip ng Lola? Kumusta? Umorder ng runway collection mula sa View. Ang bawat isa sa mga ito. Oh, kailangan ko ang mga ito. Yan ay mas katulad nito. Noah, kapag nakahanap ako ng Great Master, para pumili ng maswerteng araw, magdaraos kami ng ceremony para gumawa para sa wedding mo. Gusto kong malaman ng lahat na si Amelia ay parte ng pamilyang Sterling. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na mang-api sa kanya mula ngayon. Hindi. Bakit hindi? Ganun ba? Sa tingin mo, hindi ito seryoso para sa akin? Kung ganun, bibili ako. Ng trending topic ngayon din, ang binibining Sterling ay magpapakita sa publiko sa unang pagkakataon. Ano sa tingin mo yung pamagat? Huwag mo pakiusap. Naku, malaking problema ito. Talagang malaking problema. Kung magkakaroon talaga tayo ng kasal, pag namatay ako, kahit si Satanas ay kailangang magbukas ng espesyal na preachyo para lang sa mga manloloko. Lola, ang ibig kong sabihin, si Noah, sa ngayon, parang estranghero lang siya sa akin. Naniniwala ako na malamang hindi niya na maalala ang lugar kung saan tayo nagkaunang date. Gusto mong maalala bawat sandali ng ating kaligayahan bago magpakasal, di ba?
Mal! Tama ka. Sige kung ganun. Kung ganun ako ay... Sige. Sakto lang na may business gala sa Makalawa. Isasama ko ang aking ginang para makilala ang ilang tao. Tapos, magkakaroon kami ng pagkakataong magkalapit ng aking ginang at ako. Ginang, huwag kang mag-atubili. Masama ang pakiramdam ko sa araw na yon. Kung ganun, pumunta tayo sa ospital ngayon. Magpagamot ka ng maaga. Lola. Pupunta ako. Pupunta ako, sige? Mas mabuti yan. Kailan mo gusto na sumama sa akin para mamili ng damit? Heto, kunin mo ang lahat ng ito. Gamitin mo ang card ko para sa mga ito. Kung kulang ito, nandyan naman ang ipon sa buong buhay ko. Nako, malaking problema ito. Talagang malaking problema. Kung hindi ko itutuloy-tuloy ang pagganap na ito, baka ako'y ilibing ng matandang yon sa pera sa dressing room. Ako, hindi ba't ito ang aking kapatid kong hamak? Cara Grant. Kung walang premium member na maghahatid sa'yo, hindi ka nga karapat-dapat na narito. Paano ka nakapasok? Hindi kaya. Yung lalaki mo na hindi nga kayang magpakasal ang nagdala sa'yo rito, ano? Mga mamahaling haute couture ito. Kaya mo bang bayaran kahit hawakan lang ito? Huwag mong dudumihan. Excuse me, miss. Ito po ay... Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ako? Ang aking nobyo ay ang tagapagmana ng Preston & Co. Isang hamak na salesperson na tulad mo ay walang karapatang mag-utos sa akin. Pero malinaw na akin yan. Hindi ba kita sinabihan dati? Huwag mong kunin ang gamit ni Cara. Tatay. Pero yon ang huling alaala sa akin ni Lola. Kailan pa naging sa kanya yon, tatay? Tatay, ang pulseras na ito ay malinaw na pag-ari ng mga Grant at ipinapamana sa bawat henerasyon. Eh ako rin naman Grant ako. Bakit hindi ko pwedeng isuot? Nagpaborito lang si Lola. Amelia, ikaw ang ate. Ano ba naman yung pagpapaubaya mo sa kapatid mo? Pwede kang matuto ng kahit ano, pero ang nangyari, katulad ka ng iyong hamak na inang patay na. Ang liit pala ng mundo. Cara? Kapatid mo ito? Ang ganda pala niya. Hoy, ganda, inom tayo. Mga damit dito, pumili ka ng gusto mo. Adrian, di ba? Bumagsak ang stocks ng kumpanya mo noong nakaraang buwan at mukhang ibang stock na ngayon. At may pera ka pa para sa haute couture, kaya isang peking milyonaryo ang ipinares sa anak ng Querida. Bagay na bagay nga. Amelia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung kalokohan man ang sinasabi ko, dalhin mo yung relo mo sa counter para ma-appraise. Tingnan natin kung peke ang relo sa pulso mo. Saka mo maiintindihan. Cara Grant, binabalaan kita. Kung sapat ang katangahan mo para subukan mo ulit ako, hindi na ako magiging kasing bait ng dati. Akala mo matanda ka na? Nang babanta ka sa akin? Hinampas mo talaga ako. Ang sampal na ito ay para sa mga paninirang ginawa mo. Ang sampal na ito ay para sa pagkalat ng chismis. Ang sampal na ito ay dahil lang ayaw kita, sinampal kita ngayon, anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Mga digo kayo! Alam niyo ba kung sino ako? Madam Sterling, naghihintay na po ang taga-disenyo. Akayin mo ako. Ang ganda. Amelia, hindi ko ba nabanggit magkasama tayong a-attend ang banquet? Nasaan ka na? Sinong nagsabing pwede kang mahuli? Wala akong bisyo na magpahintay ng iba. Sige, nandito na ako. Mamaya na lang. Hindi ba yan ang kapatid mo? Paano siya nakapasok? Ang puta. Pero sa venue ngayon, hindi pa siya ang sunod para mag-angat ng kamay. Tara na. Samahan natin siya. Ang luluwag na ng mga banquet ngayon. Kahit sino na lang nakakapasok. Ayaw talagang umalis. Cara Grant,
Yung leksyon na binigay ko sa'yo noon, hindi pa ba sapat? Amelia, yung okasyon ngayon, hindi lugar para magwala ka. Ang banquet na ito ay inorganisa ng Sterling Enterprises. Dadalhin ni Mr. Sterling si Madam ngayon para sa debut niya. Kung sisirain mo ang banquet ni Mr. Sterling, ano sa palagay mo? Bubuhayan ka ba ni Daddy? Oo, munting probinsyana. Magagawa mo bang gumulo dito? Kawawa ka. Amelia, anong ginagawa mo? Nandaya si ate at ikinahiya ka niya. Sinubukan kong kausapin siya ng maayos pero wala siyang pakialam. Pinagbuhusan pa nga niya ako ng inumin. Ano? Ikaw ang nakakahiya. Ang pamilya Grant ay walang anak na babaeng walang hiya na katulad mo. Mukha siyang anghel, pero sino ang mag-aakalang ganun siya kapribado? Siya ang anak ng yumaong asawa ni Ginoong Grant. Ang taong lumaki ng walang ina ay talagang walang klaseng asal. Ang anak na ganito ay tunay na kahihiyan. Kung ako si Ginong Grant, hihiyain ako habang buhay. Sabi ko sa'yo, hindi ako nandaya. Kahit na nandaya ako, hindi ako makakapantay sa'yo. Noon, sa mismong harapan ng naghihingalong ina ko, dinala mo ang iyong kabit at anak niya sa aming tahanan. Literal na pinatay mo siya sa kalungkutan. Ngayon may mukha ka pang sabihin sa publiko na ako ang walang hiya. Diyos ko, hindi ko alam na ganoon pala si Ginong Grant. Pinagmalaki niya ang imahe ng tapat na byudo, hindi nag-asawang muli sa loob ng 20 taon. Nakakadiri. Hindi tunay na magkapatid sina Amelia at Cara. Si Cara ay anak sa labas. Amelia, nawawala na ba ang isip mo? Naiintindihan mo ba ano ang magagawa nito sa mga sapi ng kumpanya ni tatay? Sinisiraan mo siya. Wala akong pakialam. Ano naman? Nasa bingit ka na ng kapahamakan at ayaw mo pang magsisi. Ang kapal ng mukha mong siraan ako. Tuturuan kita ngayon kung paano magpakita ng respeto. Sige. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para hawakan siya? Masakit pa ba? Cara, anong nangyayari? Paano ito nangyari? Paano niya nakilala si Mr. Sterling? At tinutulungan pa ni Mr. Sterling ang putang ito? Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, dapat bang manood na lang ako habang inaapi ang asawa ko? Madam? Asawa pala ni Mr. Sterling si Amelia, kaya pala ang tapang niya kanina. May kapit pala kay Mr. Sterling. Imposible. Paano nangyari to? Mr. Sterling, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Paano siya naging... Tinatanong mo ba ako? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mr. Sterling, hindi yun ang totoo. Malaking pagkakamali lang yon. Hindi naman natutong maglaro ng bola si Amelia noong bata siya. Huwag kang magalit. Hindi marunong maglaro ng bola? Sa tingin ko, ikaw ang hindi marunong umintindi? Asawa ko si Amelia. Siya ang madam ng Sterling Enterprises. Mula ngayon, sino mang lalapastangan sa kanya ay haharap sa akin, si Noah. Asawa pala ni Mr. Sterling si Miss Grant? Gaano naman siya katanga para magloko? Tama ka. Gwapo at mayaman si Mr. Sterling at laging lumalayo sa mga babae. Kung ako ang Mrs. Sterling, gaano naman akong katanga para magloko? Mr. Sterling, talagang hindi namin alam. Hindi nyo alam? Ngayon, alam na nyo. Mr. Sterling, nagbibiro ka ba? Paano mo magugustuhan ang isang tulad niya? Hindi ba kita kailanganan para sabihin mo sa akin kung paano haharapin ang mga bagay-bagay? Ako? Anong nangyari sa sugat sa bibig mo? Sinuntok mo siya? Hindi ko inaasahan na itong walang kwentang babae ay mapapangasawa pa si Mr. Sterling. Ang swerte naman niya bilang biyenan niya. Marami akong mapapala sa hinaharap. Dapat ko munang pagbutihin ang pakikitungo kay Amelia. Hayop ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nagkamali sa kapatid mo. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Lumuhod. Papa. Pagbigyan mo muna ang kapatid mo. Sa tulong ng kapatid mo sa kasal, makakapag-asawa ka ng kahit anong mayamang lalaki na gusto mo. Huwag kang maging walang utang na loob. Tama ang papa. Hindi ko masisira ang kinabukasan ko. Ate, pasensya ka. Nagkamali ako ng pag-intindi sa'yo. Mag-iingat ako sa mga salita ko at magpapakabuti ako sa susunod.
Amelia, tingnan mo, ang batang kapatid mo ay humingi ng pasensya sa iyo. Magkapatid kayo, kaya huwag magtanim ng galit. Kung siya talaga ay nagtrato sa akin bilang kapatid, napag-isipan ba niya na ang pagpapakalat ng maling chismis sa akin sa publiko ay magdudulot ng masamang epekto sa akin? Bukod pa, hindi ba ikaw ang nagsabi na tayo ay maghihiwalay? Sinabi ko lang yon sa init ng pagkakataon. Wala akong interes sa mga paghingi mo ng pasensya. Ngayon lumayas na ng tuluyan. Amelia, mahal. Mr. Sterling, ang mahal kong manugang. Tingnan. Security, hindi ba narinig mo ang sinabi ng madam? Sandali, hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Mr. Grant, Miss Grant, lumayas ka. Ako ang ama ng asawa ng Mr. Sterling. Hindi mo ako dapat tratuhan ng ganito. Mr. Sterling, ikaw ang manugang ko. Pakawalan mo ako. Tungkol sa kanina, salamat. Ako ang asawa mo. Ang pagprotekta sa asawa ko ay natural lang. Simula ngayon, huwag mo akong pasalamatan para sa mga bagay na ganito. Amelia, kumalma ka. Huwag mong hayaang ang konting kabaitan ay madaling magpabago sa iyo. Amelia, narinig mo ba ang sinabi ko? Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko, sumama ka sa akin sa bahay bukas. Well, ito ang lola ko. Gusto niya makita ka. Naiintindihan ko. Malapit nang dumating ang binibini. Maging magalang tayo mamaya. Walang dapat magkamali. Naiintindihan po. Carlos, handa na ba ang bahay ni Noah? Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Lahat ay handa na. Ginagaranti ako, kapag nakita ito ng binibini, ayaw na niyang umalis. Mabuti, napakaganda nito. Narito na sila. Talagang karapat dapat siya sa pagiging pinakamayaman. Ito ay hindi lang basta villa. Malinaw na ito ay isang malaking lupain. Napakalaki talaga. Tara na, pasok na tayo sa loob. Okay. Maligayang pag-uwi, binibini. Ang ganitong uri ng pagtanggap ay talagang nakaka-excite. Kaya pala maraming babae ang gustong magpakasal kay Noah. Kumusta? Kumusta? Magandang makilala kayo. Magandang makita kayong lahat. Magandang makita ang lahat. Magkasundo sila. Amelia, sa handaan kanina may nangahas bang mang-api sa'yo? Mawawala na sila ng bait. Kung mangahas silang lapastanganin si Ginang Sterling, Ganito dapat. Mula ngayon, ganito ka na lang magpakilala. Tingnan natin kung sino pa ang magiging mayabang. walang mangahas na maging mayabang sa harap ko. Amelia, ito ang unang beses mong pumunta sa aming tahanan. Mamaya dadalhin kita para makita ang kwarto mo at ni Noah. Maganda ang pagkakaayos. Magugustuhan mo ito. Ang kwarto. Hindi po, salamat Lola. Dumaan lang po ako para makita kayo. Wala pa po akong plano na lumipat dito ng opisyal. At saka hindi pa ganap na gumagaling ang ulo ni Noah. Huwag kang magdahilan. Ang mag-asawa ay dapat magkasamang mamuhay. Sige, bilisan mo. Tulungan mo ako. Amelia, espesyal kong dinisenyo ang kwartong ito para sa inyong dalawa. Gusto niyo ba ito? Gusto ko ito. Sobrang gusto ko. Magaling ang ginawa mo, Lola. Basta huwag mo nang ulitin. Basta masaya kayo. Amelia, dito ka matutulog ngayong gabi. Yan ang ginagawa ng pamilya. Lola, ako! Sa guest room ako matutulog. Katabi lang ng kwarto natin si Lola. Hulaan mo kung dadalawin tayo niya sa gabi. Kahit ganon, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos na magkatulog ng ganito. Hindi niya alam ang totoo, pero alam ko, peke lang naman ang pag-aasawa natin.
Ikaw ang sa kama. Ako sa sahig. Matalino ang desisyon mo. Sayang naman. Anong ginagawa mo dito? Dito ako matutulog ngayong gabi. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng tumira dito sa bahay ko. Mag-asawa tayo. Legal naman na tumira ako dito. Bakit hindi? Kasi, ako... Seryoso bang gusto niyang matulog kasama ako ngayong gabi? Hindi. Hinding-hindi. Kasi may regla ako. Ang cute-cute niya pala. Anong pinagtatawa mo? Tumigil ka sa pagtawa. Wala lang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagalawin ngayong gabi. Buksan mo ang pinto. Hindi, imposible. Hindi ako sanay na matulog kasama ka. Lumayo ka. Kung lalapit ka pa, mananakit ako. Amelia, nung naghahanap ka ng male escort, hindi ka ganyan. Ako... Tigil na. Talaga bang naghahanap ka ng kalaguyo sa likod ko? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako. Gusto mo man o hindi, ako mismo ang magsiyasat. Ako... Nasaan ka? Lumabas ka ngayon din. Teka, kumalma ka muna. Wala talagang tao. Hanggang ngayon, itatangi mo pa? Ako... Hindi, wala talaga. Hindi talaga ako. Okay lang, huwag mong hawakan ang buhok ko. Ako, pasensya na. Ano ang ginagawa mo? Ay nako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pag tiningnan ng mabuti, gwapo pala siya. Makipagrelasyon sa amo bago ako mamatay, parang hindi naman masama. Ganon ka ba ka-hopeless? Ako, gago ka, tumayo ka. Bumaba ka sa akin. Tumayo ka, bumaba ka ngayon din. Umalis ka na. Huwag kang magalit. Kapag malinis na ang system mo, sasatisfy kita. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Ako, Itay, huwag mo munang tingnan. Ay nako, ito ang marriage certificate ko sa tunay kong asawa. Tapos na ang palabas. Ngayon alam niyang niloko siya. Papatay ba niya ako para hindi ako magsalita dahil sa galit? Pakinggan mo ako. Ipaliwanag ko. kailangan mo talagang magpaliwanag. Napaka-importante nito, bakit hindi mo ito iningatan? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon para tingnan ang ganda ng itsura ko sa litrato. Halos mamatay ako sa takot. Halos mabaliw ako. Pero hindi ko napansin. Ang pangalan ng asawa ko pareho sa pangalan ng amo ko. Ano bang coincidence? Talagang nasa tabi ko ang Diyos. Sabi ko sa'yo, huwag mo munang tingnan. Kapag libre ka, pwede tayong magpa-replace ng marriage certificate. Mag-CR muna ako. Leon, alamin mo kung paano kami unang nagkita ni Madam. Isa pa, imbestigahan mo ang buong background niya. Gusto kong malaman lahat. Opo, Mr. Sterling.
Lola, Mama? Huling pagkakataon na ito na ganito ang pagbisita ko sa inyo. Kung magiging maayos lahat, magkikita-kita tayo agad. Kapag dumating ang panahon, tandaan mong puntahan ako. Sino yan? Amelia, ako ang daddy. Uwi ka sandali. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ako uuwi. Brat ka. Kung hindi ka uuwi, sisirain ko agad ang bracelet na iniwan ng lola mo. Sige, uuwi ako. Kung gagalawin mo ang mga bagay na iniwan ng lola ko, hindi kita palalampasin. Mr. Sterling, ang eksaktong detalye kung paano kayo nagkakilala ni Madam ay hindi pa rin mahanap, pero narito na ang mga nakaraang record ni Madam. Maoy, salamat. Pagkamatay ng kanyang ina, habang nasa piling ng pamilya Grant, siya ay inapi ng kanyang madrasta. Ang kanyang lola ang lumipat para protektahan siya. Pero nang pumanaw ang matron, si Mr. Grant, si Gregory Grant, ay sinubukang ipagbili siya sa isang negosyante. Doon tumakas si Madam sa kanilang bahay. Hindi ako makapaniwala na hindi niya ito nabanggit kahit kailan. Mr. Sterling, dapat ba nating turuan ng leksyon ang pamilya Grant? Usapin ito ng kanyang pamilya. Kung paano ito haharapin ay nasa kanyang desisyon. Nasaan siya ngayon? Tawagin mo siya. Hindi pumasok si Madam ngayon. Mr. Sterling, may problema. Pumunta si Madam sa pamilya Grant. Mukhang pinilit siya ni Gregory Grant na pumunta. Ipagpaliban ang lahat ng pagpupulong. Sabihin sa lahat na magpahinga muna. Aasikasuhin natin ang iba pagbalik ko. Mr. Sterling, dapat ba tayong magdala ng mas maraming tao? Baka ang mga Grant ay... Magdadala ng tao? Sasamahan ko ang aking asawa, hindi para gibain ang lugar. Pero sa ekspresyon ng mukha mo, mas nakakatakot pa yon kaysa gibain ang lugar. Ang sarap nito. Ibalik mo ang pulseras ni Lola. Ano ba ang nagmamadali? Hindi pa nagsasalita si Daddy tungkol dito. Amelia, bihira ka lang bumisita. Umupo ka at magpahinga. Halika, naalala ko pa kung gaano mo kamahal ang sariwang orange juice. Ako mismo ang nagpiga nito. Tikman mo. Tigilan mo yan. Magsalita ka. Ano ba ang gusto mo? Amelia, ang kupanya ko ay may ilang maliliit na problema kamakailan. Ikaw na si Madam Sterling, kaya dapat tulungan mo ang pamilya mo, di ba? At saka, ang bunso mong kapatid ay ikakasal na. Dapat ipakilala mo siya sa isang taong mula sa magandang pamilya. Pagkatapos ng lahat, tayo ay isang pamilyang pinagbuklod ng dugo. Parang pakialam ko. Amelia, anong ipinagmamalaki mo? Ilang araw ka palang naging Madam Sterling at akala mo na kung sino ka na. Amelia, nawawala na ba ang isip mo? Oo. Ako nga ngayon ay kung sino na. Ang kalagayan mo ay walang kinalaman sa akin. Ang mga nagpalaki sa akin ay sina nanay at lola. Wala itong kinalaman sa iyo. Ako ang iyong ama. Hindi mo kailanman mababayaran ang utang na ito. Ngayon mo lang naalala na tatay mo ako? Nung nasa pamilya Grant ako, nung halos mamatay na ako sa gutom, tinrato mo ba akong parang anak mo? Ikaw, paslit ka. Hindi ba't maayos naman ang buhay mo ngayon? Ituring mo itong pakiusap ko. Kapag nalampasan ko ito, tiyak na babayaran ko ito ng doble sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang relasyon ko kay Noah ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Hindi ako makakatulong. Amelia, sa tingin ko gusto mo lang maghigante. Kung hindi ka tutulong ngayon, dudurugin ko ang pulseras na ito. Huwag mong gawin yan. Amelia, ngayon din maglipat ka ng $40 million sa kumpanya ko para sa puhunan at ibabalik ko sa iyo ang pulseras na ito. Ang babaho ninyong mga tao, nakakasuklam. Hindi nyo ibabalik yan, di ba? Kukunin ko ito ng mag-isa. Bitawan mo ako. Ibalik mo ang bracelet ko. Ibalik mo. Bitawan mo ako, bitawan mo. Sinabi ko bitawan mo. Walang utang na loob na anak, hinahamon mo ako? Ngayon, sisiguraduhin kong malaman mo kung sino ang tatay mo. Tao, tulo. Lumayo kayo. Huwag kayong lumapit, lumayo kayo. Kapag umapak ka pa, sasaksakin ko siya. Lumayo kayo.
Amelia, anong ginagawa mo? Kapatid mo siya. Krimen ang pagpatay. Ako dapat ang nagtatanong kung anong ginagawa mo. Gusto mo akong paluin ulit, di ba? Sabihin ko sa'yo, hindi na ako ang dating Amelia. Kung maglakas loob kang umapak ulit, isasama ko kayong lahat sa akin. Wag. Tatay, nababaliw na siya. Sagipin mo ako, tulungan mo ako. Tumahimik ka, ibalik mo ang bracelet! Ibinabalik ko na, heto. Tatay, pinapatay niya ako, patayin siya. Hulihin siya. Lumayo kayo sa akin, talagang bibitawan ko ang gatilyo. Kung hindi niyo siya mahuli, lahat kayo ay tatanggalin bukas. Huwag kayong lumapit! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na hawakan siya? Bayaw ate, sinubukan akong patayin kanina. Kaya nga pinahuli namin siya. Ikaw lang ang anak ng kabit. Hindi mo karapatang tawagan ako ng ganon. Noah. Gregory Grant. Kahapon sa banquet hall, sinabi mo na puputol ka ng ugnayan sa kanya. Kaya tuparin mo ang sinabi mo. Mr. Sterling, iyon ay lahat ng maling pagkaunawa. Iyon ay nasa nakaraan. Amelia, talagang iniwan mo ang pamilya mo. Pamilya? Pagkamatay ng aking ina at lola, wala akong tahanan sa matagal na panahon. Tara na! Sige! Walang utang na loob. Paano nagtapos ang mga bagay ng ganito? Papa, huwag kang mag-alala. Narinig ko ang pamilyang Sterling, may aunt na hindi makatwiran. Pero, Amelia, hindi magyayabang ng matagal. Sa oras na yon, kailangan pa niya ikaw, ang tatay niya, para ipagtanggol siya. Marami tayong pagkakataon para hawakan siya mamaya. Tama, ikaw ang matalino. Amelia, wala ba gusto mong sabihin sa akin? Nagpasalamat na ako sa iyo. Ano pa ang dapat sabihin? Ako, Sige, hindi ako pumunta sa trabaho ngayon pero sinabi ko sa iyo na hindi na ako gusto pumunta. Amelia, talaga hindi mo alam bakit ako galit? Galit sa ano? Galit ako dahil ikaw ay nasa peligro at hindi mo agad sinabi sa akin. Paano kung hindi ako dumating ngayon? Paano mo ito hahawakan? Sa pamamagitan ng pagbagsak. Simula nang pumanaw ang grandma, walang nag-alala sa akin ng ganito. Kung sana siya ay talagang aking asawa. Sige. Palalampasin ko na ito. Pero kung mauulit, kung may maging problema ka ulit na ganito, kailangan mong sabihin agad sa akin. Naiintindihan mo? Tingnan mo, kung ayaw mong magtrabaho, hindi mo na kailangan. Pero, bukas ng hapon, may darating na importanteng kliyente para pirmahan ang kontrata. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan para tulungan akong matapos ang deal. Sa ganitong paraan, kapag natapos mo na ang pagpirma, pwede ka nang magpahinga ng tuluyan. Alam ko namang hindi mo palalampasin ang pagkakataong pagtrabahuhin ako. Ibalik mo sa akin ang utang na loob ko. Sige, nakuha ko na. Nako, kung hindi naman pala ang maliit na intern, ang bilis naman ng pag-asenso mo. Narinig ko na sa pagtulog mo. Ay mabilis kang umangat. Ginoong Ellis, magsaya po kayo? Tingnan mo ito. Anong ginagawa mo? Huwag kang humawak! Tingnan mo ang mga kamay na ito. Ang lambot. Makipag-inuman ka sa akin mamayang gabi. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Amelia, sa tingin ko ay nawawala ka na talaga sa sarili mo. Lumuhod ka, humiling ka ng tawad kay Ginoong Ellis. Gusto mo bang mabaril ang buong pamilya mo o gawin mo ang sinasabi sa'yo? Ikaw pala, Ginoong Ellis. Ang tagal-tagal na talaga. Ginoong Ellis, hindi na ito ang unang beses na ikaw at ang aming kumpanya ay nagtulungan. Tingnan mo ang mga kondisyong ito.
May gusto ka bang baguhin? Amelia, narinig kong na-promote ka na bilang direktor. Ay, ang gaganda ng mga kamay mo. Sayang naman kung pirmahan lang ng kontrata ang gagawin nito. Ginoong Ellis, nanginginig ang kamay mo. Parkinson ba ito? Tawagan ko ba ng ambulansya? Ang sama ng ugali mo. Akala ko naging matalino ka na, pero ganito ka pa rin pala katanga. Alam mo ba, ang approval sa bagong proyekto ng kumpanya mo ay nasa kamay ko pa rin. Alam mo bang ang pag-offend sa akin ay magkakahalaga ng 100 milyon sa kumpanya mo? Kaya mo bang panagutan niya? Tama ka, Ginoong Ellis. Iinumin ko ang basong ito. Ayos yan. Punuin mo, basta't ikaw ang umubos nito ngayong araw, pag-uusapan natin ang kontrata. Ginoong Ellis, sumasakit ang tiyan ko. Hindi na ako makakainom pa. Puta ka. Ginoong Ellis, hindi na talaga makakainom si Miss Grant. Ako na lang ang sasabay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yan. Ganito ang hitsura ng isang collaboration. Pwede ka nang umalis. Hindi kita pipirmahan ng kontrata, siya ang pipirmahan ko. Hindi ko napansin nun, pero ang ganda mo pala. Basta't masaya ako sa'yo, walang problema sa kontrata. Ginoong Ellis, huwag naman po. Ginoong Ellis, ang ganda ng pose mo dyan, parang baboy ka. Masamang babae ka. Maniwala ka man o hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtuloy sa larong ito ng matagal pa. Hindi ko napansin noon, pero maganda ka pala talaga. Sige, subukan mo. Gusto ko rin makita. Kung kumalat ang bidyong ito sa mga grupo sa larong ito, gaano katagal bago maging viral? Ibigay mo sa akin ang telepono. Natatakot ka na ngayon? Basura ka lang. Matagal na kitang inis na inis. Masamang babae ka. Ang kapal ng mukha mo. Nabigo kang mang-assault ng babae, ngayon babae naman ang susuntukin mo? Kalimutan mo ang pagpirma sa kontratang ito ngayong araw. Hintayin mo lang, laban tayo. Nakuha kita, halika na. Kinang ang kontrata? Huwag mo nang alalahanin iyon. Tatawagan ko si Noah. Kahit bumagsak ang langit, hindi tayo dapat magutom. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng 60,000 piso. Sayang kung hindi kakainin. Nandito na siya. Tinigil lang ng Ellis Group lahat ng pakikipagtulungan sa ating kumpanya. Bumagsak na ang stock. Amelia, alam mo ba kung gaano kahalaga ang Ellis Group sa kumpanya natin? Gaano ba kahalaga? Ganon ba kahalaga na kailangan kong tiisin siya at panoorin na manghipo siya sa kasamahan ko? O sapat bang mahalaga? Para hayaan ko siyang sampalin ako? Iwanan mo ako. Anong nangyari? Kailangan ba talagang ganito ka? Eh paano ba ako dapat? Dapat ba hindi ko sinira ang kolaborasyon or dapat hindi kita tinawagan? Nasa pagpupulong ako. Oo nga, nasa pagpupulong ka, abala ka. Lagi kang abala kapag kailangan kita, wala ka naman. Mr. Sterling, si Mr. Ellis po ang unang nanlimos sa Madam. Si Madam po kasi ay Anong sinabi mo? Hinipuan niya ulit? sinasagip po ako ni Madam. Saan ka pupunta? Alisin mo siya sa eksena. Ngayon ka pa nagpanggap na bayani? Kanina hindi ba ako ang sinisisi mo? Dahil nasira ang kolaborasyon? Amelia, makinig ka. Ang dahilan kung bakit ako galit ay kapag may problema ka, hindi ako ang una mong naisip. Sa halip, ikaw mismo ang umaksyon. Anong pinagsasabi niya? Pwede mo akong pagalitan o sisihin. Pero hindi mo pwedeng ilagay ang kaligtasan mo sa alanganin dahil lang sa galit. Kunin ang lahat ng leverage laban sa Ellis Group sa loob ng kalahating oras at ipadala sa inbox ko.
at ipaalam sa finance department na itigil ang lahat ng financial na transaksyon sa Ellis Group. Madam, si Mr. Sterling ay talagang nagmamalasakit sa inyo. Siguro. Sayang lang. Peke lang naman ang relasyon namin. Buisit! Masyado yata akong nakainom. Naiwan ko ang gamot ko. Amelia. Oh, hintayin mo ako. Amelia, sandali lang para sa akin. Bitawan mo. Wala akong lakas para makipag-away sa iyo ngayon. Amelia? Bakit mukha kang napakaputla? Hayaan mo ako. Bakit napakapawis mo? Dadalhin ko sa ospital ngayon. Bitawan mo. Umalis ka sa daan. Lahat umalis. Amelia, kung maglakas loob kang magpahintulot ng kahit anumang mangyari sa'yo, bibilhin ko ang buong ospital na ito. Kapag ginawa ko iyon, papainom ko sa iyo ng mga doktor ang mapait na gamot na ayaw mo araw-araw. Miss Grant, ano ba ang ginagawa ng mga miyembro ng pamilya mo? Kinailangan mong maghintay hanggang sa mga selula ng cancer lumaganap bago mo siya dinala? Ano ang sinabi mo? Wala siyang acute gastroenteritis? Pero, cancer. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ka ba sa kanya? Asawa niya ako? Bilang asawa niya, ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Paano mo hindi nalaman na may cancer siya? Na-diagnose siya ng huling yugto ng cancer. Kung hindi siya magkakaroon ng agresibong paggamot, 1 o 2 buwan na lang ang itatagal niya. 1 o 2 buwan? Imposible yan. Mali ang diagnosis mo sa kanya, hindi ba? Amelia, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi naman gagaling ang kalagayan ko. Bukod pa riyan, hindi ba alam mo na ngayon? Mandurugas ka? Mandurugas? Umiiyak ba siya? Dahil sa akin? Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit ka. Pag wala na ako, humanap ka ng masunurin. Amelia? Sinasabi ko sa'yo, may utang ka pa sa akin na kasal. Hindi mo pa yon nababayaran sa akin. Hindi ko hahayaang iwan mo ako ng ganito. Kung hindi ka kayang pagalingin ng mga walang kwentang doktor na ito, Magpapalipat tayo. dadaling kita sa pinakamagandang ospital sa buong mundo at hahanapin natin ang pinakamagaling na doktor. Ginoong Sterling, may problema. Nagdaos ng press conference si Ginoong Ellis. Isinumbong ka na pinasaktan siya ng tauhan mo. Malaki ang epekto. Kalimutan mo na yan. Bumagsak ang stock natin. Kalimutan yan. Una, hanapin mo ako ng pinakamagaling na oncologist sa buong mundo. Ang lahat ng iba pa, kahit bumagsak ang langit, maghihintay muna sa pila. Karaniwan ay ayaw niya kapag may nakakaabala sa mga plano niya. Pero ngayon sinasabi niya ito para sa akin. Noah, kung alam mo lang na lahat ng ito ay ilusyon lang, kung nagbibiro lang ako sa'yo, siguradong magsisisi ka sa mga ginagawa mo ngayon. Magagalit ka sa akin, hindi ba? Gagalingkin kita. Magtiwala ka sa akin, maaayos din ang lahat. Amelia, mukha kang napakaputla. Dahil ba? Ginulo mo na naman si Amelia? Ayos lang po ako, Lola. Pagod lang talaga ako. Kung gayon, umakyat ka na at magpahinga. Magpapagawa ako ng pampalakas para sa iyo. Lalo kang pumayat. Salamat po, Lola. Hanggang kailan mo ako iiwasan? Mula nang tayo'y umuwi mula sa ospital,
Ikaw ay, Huwag mo akong hawakan. Huwag kang maging masyadong mabait sa akin. Kung hindi, talagang hindi ko kayang bitawan ka. sige, alam kong mamamatay ka na. Kaya, sinasabi mo ba na kahit ang huling 2 buwang ito ayaw mo pa ring ibigay sa akin? Talagang hindi mo naiintindihan, kaya dapat na tayong magdiborsyo sa lalong madaling panahon. Mas mabuti para sa ating dalawa na maghiwalay ng maaga. Diborsyo? Amelia, Dahil ba may sakit ka at ayaw mong maging pabigat o dahil ba ayaw mo na talaga sa akin? Sinasabi ko sa iyo, Amelia, hindi maaring magdiborsyo. Kung gusto mong umalis, yan ay kapag patay na ako. Kara, ang kapatid mo ngayon ay si Mrs. Sterling na. Nitong mga nakaraang araw, marami ka sigurong nakuha mula doon. Pero narinig ko na si Mrs. Sterling ay tumigil na sa pakikipag-ugnayan sa pamilya Grant. At si Mr. Sterling, dahil sa kanya ay pinatigil pa ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya ninyo. Ano ba ang alam mo? Hindi lang iyan pagkakaintindihan? Pagkaraan ng lahat, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Kung tatalikuran niya ang sarili niyang pamilya, gaano kaganda ang pamumuhay ng isang babaeng walang-wala sa pamilya Sterling, kailangan pa rin niya tayo para ipagtanggol siya. Siya ay wala kundi isang babaeng naghahanap lang ng pera. Kapag nagsawa na si Mr. Sterling sa kanya, tiyak na babalik sa kanya ang ginawa niya. Bakit siya nandito ngayon? Kumusta na ang investigasyon tungkol sa sakit ni Madam? Nalaman ko na ang lahat. Ang tsansa na magamot ang gastric cancer ni Madam dito sa atin ay napakababa. Kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para tanggapin ang pinakabagong treatment plan. Tungkol sa pinakabagong treatment plan, ano ang tsansa ng paggaling? 30% lang. At kahit na gumaling, malaki ang posibilidad na bumalik ito. Naiintindihan ko. Makipag-ugnayan muna sa mga espesyalista doon. Dadalhin ko si Madam doon sa lalong madaling panahon. Opo. Talagang tinutulungan ako ng langit. Ang babaeng yon si Amelia, may gastric cancer pala. Siguro, ito na ang pagkakataon ko. Bakit si Amelia ang magiging Mrs. Sterling? Mas magaling ako ng 1,000 beses kaysa sa kanya. Pero kailangan ko lang tumigil at manood ng walang magawa. Ngayon, ang perang magbabago ng buhay ko ay sa wakas ay para sa akin na. No, wag niya istagashtan. Pasensya na. Paumanhin talaga. Hindi ko sinasadya. Tutulungan kitang punasan ito. Mula Vietnam ang pribadong elevator ko ay magkakaroon na ng iris recognition. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi kilala. Opo. Sandali lang. Teka muna. Noah, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Ako. Ang taray naman niya. Amelia, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Maghintay ka lang. Sino ka? Umalis ka dyan. Nandito ako para makita si Noah. Ay, teka. Anong ginagawa mo dito? Ate, may cancer ka sa tiyan. Bakit hindi mo man lang kami tinawagan? Pamilya mo kami. Nang malaman namin ni Daddy ito, diretso na kaming pumunta dito para bisitahin ka. Ito ang ilang supplements na dinala namin para sa iyo. Tama siya, hindi mo dapat itinago. Ang ganitong kalaking bagay sa amin. Ano? Amelia, may cancer ka sa tiyan? Lola, sa totoo lang ako? Totoo ba ang sinabi nila? Totoo ba? Totoo bang meron kang... Madam, hindi mo alam ano. Ang ate ko ay may terminal stomach cancer. Sabi ng doktor, hindi na siya aabot ng 2 buwan. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lola, kumusta? Lola! Ate, anong nagmamadali? Ayos lang si Madam. May doktor ng pamilya siyang mag-aalaga sa kanya. Hindi siya mapapanganib.
Sa totoo lang, dapat ikaw ang mag-isip para sa sarili mo. Anyway, malapit ka nang mamatay. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang pwesto mo? Bilang Mrs. Sterling, huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko ng mabuti si Noah para sa'yo. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Isa ka lang babaeng naghahanap ng pera sa pagtulog para makapasok sa mataas na lipunan. Akala mo karapat dapat ka sa pwesto ko? Ate, bakit mo ako sinuntok? Diyos ko, tulungan niyo ako. Anong no ingay niyan? Noah? Noah, tulungan mo ako. Ayos ka lang ba? Noah? Sino ang nagpasok sa inyong dalawa? Security! Malabasin niyo ang dalawang to. Noah? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nandito talaga kami para bisitahin ang kapatid ko. Nang malaman kong may sakit siya, nag-effort pa ako para mamili ng mga vitamins para sa kanya. Gusto ko siyang gumaling ng maayos. Pero hindi ko inasahang mumurahin niya ako. Hinampas pa nga niya ako. Nagmamalasakit ka sa kanya? Hindi ba't sinusumpa mo siya na mamatay ng mas maaga para umangat ka sa buhay? Cara Grant. Ano bang problema mo? Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay nabibiktima ng drama mo? Hindi ko ginawa yon. Nagkakamali lang siguro si Amelia. Amelia? Alam kong may sakit ka at masama ang pakiramdam mo. Pero hindi mo dapat ako ginaganyan. Cara Grant. Ang galing-galing mo mag-arte. Bakit hindi ka nalang mag-artista? Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Kung nasa set ka man, baka di ka pa nga kwalipikado maging trophy girl. Ikaw, Mr. Sterling, bata pa si Cara at hindi pa marunong makisama. Huwag mo siyang pag-initan. 20 na siya. Bata pa? Nagpapanggap pa ring inosente? Sa tingin ko may sira ka sa utak. Ikaw na nga ang magsalita. Ikaw ang nagpalaki ng anak na ganito. Kaya pala nalugi ang kumpanya mo. sige, kung sinasabi ninyong masama ako, hindi na ako magkukunwari. Kung yung babaeng si Amelia ay ayaw bitawan si Noah, pinipigilan akong makuha ang gusto ko, edi ngayon walang mag-e-enjoy sa atin. Noah, tigilan mo yung pagiging devoted mo. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mo ako? Sa cocktail party noon, nilapitan mo pa ako para mag-toast, sinabing maganda ako, at nag-enjoy ka sa paglalandi sa akin. Ngayon parang di mo ako kilala. Ako na nagmamalasakit sa'yo na nanliligaw sa'yo? Tama, lagi mo namang sinasabi sa akin na masyadong mainit ang ulo ni ate. Hindi siya kasing lambot ko. Ate? Akala mo ba talagang mahal ka niya? Ginawa lang niya yon dahil mamamatay ka na. Naaawa lang siya sa'yo. May mga sinasabi siyang romantiko. Pero sa totoo lang, sino ba ang nakakaalam kung ilang babae ang nililigawan niya sa likod mo? Cara Grant, sinungaling ka na talaga. Ngayon, iniisira mo pa si Noah. Amelia, mula nung bata pa siya, hindi naman talaga mahilig si Noah sa mga babae. Kung talagang may gusto siya sa isang tao, hindi niya yon itatago. Dahil pinili ka niya, hindi talaga niya gagawin ang anumang bagay na magkakanulo sa'yo. Sana hindi mo siya pagkakamalian. Dahil sa mga salitang yon. Kunin mo ang surveillance records mula sa cocktail party noong nakaraang buwan. Ngayon, bilis. Talagang bilisan mo. Bakit mo kukunin ang footage, gago ka? Hindi ba't sinabi mong nanliligaw ako sa'yo? Kaya makakatulong ito para maalala ko ng eksakto kung ano talaga ang nangyari noong panahong iyon. Dahil nandito na ang lahat, tingnan natin kung sino talaga ang nagsisinungaling. Wag. Ito ay paglabag sa privacy. Bakit ba lahat kayo ay kampi sa kanya? Ano ba ang napakaganda sa kanya? Mamamatay na siya pero ayaw pa rin niyang bitawan ang pagiging Mrs. Sterling. May tao ba dyan ipalabas silang dalawa? Huwag nang hayaang makapasok pa sila sa Sterling House. Amelia, akala mo ba nanalo ka na? Kapag patay ka na, lahat ng sayo ay magiging akin na. Lahat ay magiging akin. Honey, wala akong ginawa sa mga sinabi niya. Ganun ba? Eh bakit naman siya maglalakas loob na gumawa ng ganoong kwento tungkol sa'yo? Wala akong ideya. Noah? May ginawa ka bang nakapagbigay sa kanya ng maling akala? Wala akong kasalanan. Pagod na ako. Huwag mo akong sundan. Amelia,
Noah, bigyan mo siya ng konting espasyo. Kawawa naman ang batang yon, ang bigat ng pinagdadaanan niya. Amelia, ano ba ang inaasam mo? Peke lang ang pag-aasawa natin. Pinoprotektahan ka lang niya dahil sa mga kasinungalingan mo. Pero bakit matapos marinig ang sinabi ni Kara, masakit pa rin ang ganito? Noah? Kung mas maaga sana kitang nakilala, napakaganda sana nun. Kung hindi lang sana ako may sakit, napakaganda sana nun. Amelia. Nakipag-ugnayan na ako sa mga nangungunang oncologist sa Westland. Meron silang bagong targeted therapy. Minimal lang ang side effects at mas mataas ang success rate nito kaysa sa chemo. Bakit hindi natin subukan? Salamat pero hindi na. Chemo, radiation, surgery. Pagkatapos ng lahat ng hirap na yon, kalbo na ako at magiging sira-sira na ako. Sa huli, mamamatay din naman ako siguro. Kaysa doon, mas gusto kong i-enjoy ang buhay ko ngayon. Paano kung may pag-asa pa? Pag-asa? Noah, hindi ko naman naramdaman na isa akong taong swerte. Bukod pa riyan, hindi ako yung tipo na nadadala sa mga panukong. Pasok na ako sa trabaho. Mag-leave ka muna ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? Dadalhin kita sa isang lugar. Noah, ano ba tong misteryosong to? Ayokong tumingin ka. Saan mo ba ako dadalhin? Malapit na ba tayo? Sandali na lang. Ito ay isang amusement park. Sabi mo gusto mong mag-enjoy sa buhay. Kaya ngayon hindi natin pag-uusapan ang sakit o trabaho. Magsaya lang tayo. Noah, pakiusap. Huwag kang masyadong mabait sa akin. Baka umibig na talaga ako sa'yo. Bata-bata. Hindi ako nagbibiro. Eh di magsimula tayo sa pinaka-thrilling. Yung roller coaster? O yung drop tower? Ayoko nga. Ibaba mo ako. Wala kang choice. Yung ice cream na yon mukhang masarap. Patikim naman. Hindi pwede. Sabi mo ayaw mo nung binili ko. Isang subo lang. Hindi. Lumayo ka. Hindi kita bibigyan. Ang unfair mo naman. Anong unfair? Inarkila ko ang buong park para sa'yo. Magiging unfair ako hanggat gusto ko. Walang para sa'yo. Ay nako, bakit kaya biglang mabilis ang tibok ng puso ko? Ipikit mo ang mga mata mo. Ano na naman ang ginagawa mo? 5, 4, Bakit ang misteryoso? 3, 2, 1. Ang ganda ng mga fireworks. Ikaw ba ang naghanda nito para sa akin? Noah, hinay-hinay lang. Amelia, sigurado ka na ba talaga ngayon? Hindi ako sigurado. Peke lang naman ang relasyon natin. Hindi ko dapat siya isasama dito, pero... Noah? Hindi pa ako nabuhay para sa sarili ko. Pero ngayong gabi gusto kong maging makasarili kahit minsan.
Amelia, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka pa handa, pwedeng pigilan mo ako kahit kailan. Mr. Sterling, sa ganitong pagkakataon, tigilan mo na ang mga paulit-ulit mong sinasabi. Hindi lang kita pipigilan ngayong gabi, kundi kahit anong gusto mong gawin sa akin, susundin ko ang gusto mo. Magandang umaga, Amelia. 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 Tumatakbo ka na naman? Ang galing mo talaga, Amelia. Huwag mo na akong mahuli ulit. Miss, nakakalungkot kumain ng almusal ng mag-isa. Bakit hindi na lang ako sumabay sa'yo? Salamat, pero may hinihintay ako. Huwag kang ganun kasungit. Gusto lang kitang makilala. Sa itsura ng mga bagay, unang beses mo dito, di ba? Kaibigan ko ang amo rito. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na lumipat sa mas marangyang kwarto. Mag-upgrade sa suite? Paano nangyari na hindi ko alam na may mga kwarto pang mas marangya kaysa sa presidential suite? At sino ang lalaki na ito? Ang asawa niya. Pasensya, ako ang may kasalanan. Hindi ko alam na may asawa na siya. Talagang pasensya na. Sige, kain pa kayo. Bakit ka ganun kabastos kanina? Nasaktan mo ako. Maaga pa ng umaga, masyado kang masigla. Dahil umalis ka nang hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinagot ang telepono mo, hindi mo rin reply ang mga text ko. Dahil ba? Masyado akong lenient sa'yo kagabi? Tumahimik ka. Umupo ka lang. Kain, umupo. Nagbati na ba kayong dalawa? Oh, Lola. Hindi siya tatakas ngayon. Halika rito, umupo ka rito sa tabi ko, Amelia. Amelia? Huwag mo akong isipin na nakakainis. Bata ka pa. Matagal na ring hinanap ka ni Noah. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Sundin mo lang ang payo ko. Sundin mo ang sinasabi ng doktor. At maging isang mabuting manggagamot. Oo. Kung malusog lang ako, kung makakabuhay pa ako ng mas matagal. Pero Lola, sa kalagayan ko, pareho lang naman kung manggagamot ako o hindi. Paano naging pareho? Ito ay kinuha ng mga magulang ni Noah. 10 taong gulang ni Noah noon. Mula noon, hindi na umiyak si Noah. Pero nang malaman niya tungkol sa sakit mo, narinig ko siyang umiiyak sa labas buong gabi. Sundin mo lang ang payo ko at maging isang mabuting manggagamot. Kahit na makakasama ka lang namin ng ilang araw pa. Okay? Ipinapangako ko sa'yo. Ipinapangako ko sa'yo. Talaga? Totoo. Kahit ano pa man para lang mapanatag ang kanyang kalooban.
Amelia, ito si ang world-class na eksperto Dr. Harrington. Kaibigan din siya ng ama ni Noah. Huwag kang mag-alala, basta't may maliit na pag-asa tiyak na gagalingin ka niya. Miss Grant, huwag kang kabahan. Gayunpaman, kailangan ko pa ring tingnan ang iyong mga nakaraang medical na record at file. Nakalimutan kong dalhin ang aking mga medical na record. Ayos lang. Amelia, naipagsabay na ni Leon ang mga file ko sa iyo ng maaga. Mag-asawa tayo, kaya dito kay Dr. Harrington, magkasabay ang mga file natin. Ano? Naku, paano nangyari ito? Kami niya ay hindi naman tunay na mag-asawa. Anong mga file ko ay hindi kailanman maipapasok sa sistema ng assistant? Masakit ng kaunti ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Nagmamadali. Dahil ba natatakot kang mahuli? Kaya tinatakbuhan mo? Hoy, nakakatuwa ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi ka pala si Mrs. Sterling. Peke ka. Okay ka lang? Kara? Parang yung leksyon na binigay ko sa'yo hindi pa rin sapat. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para pumunta rito at maggulo? Sinong nagsabing narito ako para maggulo? Mr. Sterling? Narito ako para tulungan kang ilantad ang scammer na ito. Wala sa inyo ang nakakaalam, di ba? Ang babaeng ito, si Amelia, sinamantala ang amnesia ni Mr. Sterling para magpanggap bilang asawa niya, niloloko ang kanyang damdamin. Matagal nang single si Mr. Sterling sa lahat ng mga taong ito. Wala namang Mrs. Sterling kailanman. Sinamantala lang niya ang sitwasyon. Ngayon, mayroon ng smoking gun. Ikaw ay isang tunay na scammer. Oo, ako ay isang scammer. Anong karapatan o dahilan ang meron ako para makipagtalo? Anong problema? Natatakot kang magsalita? Hindi ka ba magaling sa pag-arte? Ituloy mo lang ang pag-arte mo. Anong ginagawa mo, Kara? Security, ano ang hinihintay ninyo? Sinong nagpahintulot sa lokang ito na pumasok? Palayasin siya. Noah. Noah. Amelia? Baliw ka ba? Ano ba ang gusto mo? Kara, makinig ka. Kung may mangyari man kay Noah, perpekto na isasama kita at saka wala na akong gaanong oras. Baliw ka? Hospitalet! Nababaliw na ako. Bilang isang patay na naglalakad, ano pa ang dapat katakutan? Bakit hindi mo hulaan? Bago dumating ang pulis, kung ilang tadyang ang babaliin ko. Hindi na ako ulit. Pakiusap, patawarin mo ako. Miss Grant, gising na ang pasyente. Noah! Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Giniginaw ka pa ba? Amelia, naalala ko na ang lahat. Ay nako, naalala na niya ang lahat. Ang peking pag-aasawa natin at ang mga kasinungalingan. Tapos na ang lahat ngayon. Dahil naaalala mo na ang lahat, ako na ang aalis. Paumanhin. Napabayaan kita ng sobra noon. Amelia? Mapapatawad mo ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? Paano nangyari yon? Hindi niya talaga siya sinisisi. Baka naman sa panahong ito, nagaw na siya ng babaeng yon, si Amelia? Palayasin mo tong taong gustong maggulo rito. Huwag mo siyang papayagang lumapit sa apo ko at sa asawa niya. Huwag mo akong hawakan. Bakit ko gagawin yon? Pasensya na. Napabayaan kita ng sobra dati. Amelia, mapapatawad mo ba ako? Anong pinagsasabi mo? 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Nung gabing yon,
Naalala ko rin ang isang bagay. Sa loob ng 3 taong ito, nagdedeposito ako sa card mo buwan-buwan. Pero parang, wala ka namang nagastos kahit piso, di ba? Ibig mong sabihin, yung asawa kong hindi ko na nakita mula nang ikinasal tayo, ay hindi lang basta kapangalan ni Noah, kundi siya mismo. Ang taong yon? Ano, nakalimutan mo na ba ang lahat? Hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakalimutan ano lang. Ano lang, bilis mag-isip ka. Kung malaman niya na nakalimutan ko siya, alam kong seloso yon, talagang magkakaproblema ako. Dr. Green. Binibining Grant, nandito na ang pinakabagong resulta ng test mo. Nako, pasensya na po. Nagkaproblema ang equipment namin dati, wala kang cancer sa tiyan. Karaniwang ulcer lang sa tiyan yan. Ano? Oo, perpektong malusog ka. Ang nakaraang diagnosis namin ay maling diagnosis. Sa katunayan, mahaba pa ang buhay mo. Anong nangyari? Anong sinabi ng doktor? Noah, magandang balita, maling diagnosis lang. Hindi ako mamamatay. Talaga? Talaga. Talaga? Talaga. Napakaganda nito, napakaganda. Amelia? May ideya ka ba? Nababaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Natakot ako. Natakot ako na nagdurusa ka. Natakot ako na nagdaramdam ka. Mas lalo akong natakot na mawala ka. Kaya kailangan mong bumawi sa akin. Sino ang bumabawi sa kanino? 3 taon na tayong nag-asawa. Ikaw ang hindi nag-abala na umuwi. Sige, naman. Babawi ako sa 3 taong ito. Wala ngang pakialam? Mr. Sterling, busy ka. Kaya napagdesisyonan mong umuwi. Pinangako mong sasamahan ako sa birthday ko. Pasensya, naipit ako sa traffic. Pero may regalo ako para sa'yo. Ito? 4 na taon na ang nakalipas. Napakabilis ng kasal natin. Wala akong oras para bumili ng singsing para sa'yo. Amelia, gusto mo? Napakasal ulit sa akin? Gusto ko. Ano mong tinarare? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Gago, buntis ang asawa mo. Ano, magiging daddy ako. Magiging daddy ako. Magiging daddy ako. Pasensya. Naging masyado lang akong excited. Amelia, mamili tayo para sa sanggol mamaya, okay? Ilang buwan lang. Bakit nagmamadali mag-shopping? Anong problema?